Hello, Kathleen fans! Kumain si Sir Alden no, sa isang Korean restaurant at parang nagkataon talaga ng celebration ng birthday ng ate ni Ma'am Catherine ito mga kasambreros, no? So, and then itong isang ay may nakakatuwang ginawa ito si Sir Alden mga kasambreros doon sa kanyang ticket booth, no? Sa Noel Bazaar mga kasambreros yan at marami pang items mga kasambreros. So, unahin ko na itong spotted si Sir Alden na kumain sa Seoul Palace, no? Tapos ay may pirma pa siya dito, may sinulat siya, Seoul Palace, very good food, kamsahamnida. Tapos may pirma ni Soiti mga kasambreros. Tapos dito ay kasama niya of course, no, sina Lay Sam, si Mama Ten mga kasambreros at ibang staff ng ibang staff mga kasambreros. So hindi ko alam kung saan ito banda, pero Korean restaurant mga kasambreros. Tapos yung may-ari yata ito ng ng Korean restaurant or Seoul Palace mga kasambreros, no, itong mga Koreans dito nagpa-picture din kay Sir Alden mga kasambreros. So ano yata ito, sanggipsal, no, mga kasambreros. Nagsasanggip din si Sir Alden mga kasambreros dito So tapos ang cute kasi pati mga Koreano ay alam din na sikat si Sir Alden kung kaya nagpa-picture sa kanila mga kasambreros. So ayun sina Mama Ten na sobrang lusog ni Mama Ten mga kasambreros. Tapos si Sir Laysam. So naka-white siya dito, parang dirty white, no, yung kanyang damit mga kasambreros. And maging yung crew ng kitchen ay nagpa-picture kay Sir Alden mga kasambreros. So yung mga crew dito ay naka-blue, yung pati sa kitchen, pati yung mga yung mga nagsiserve, no, ay nagpa-picture din of course kay Phenomenal Box Office Cinema King. So wala tayong resibo, no, na parang nagkasabay lang siguro yung celebration nila, or parang yung pagkain ni Sir Alden sa labas ay magkasunod, no? Yung kay Mami Min at saka yung kay Ate Chrysler ni Kath noong nakarang gabi, tapos pagka umaga siguro at saka ito kahapon mga kasambreros, no? Kay Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. So ayun po, siguro nagkataon na magkasunod mga kasambreros. And then ito, so may pasabog si Sir Alden, no, sa kanyang ultimate fan meet, kasi sinabi niya dito sa 24 oras kagabi na meron siyang isang gagawin, isang portion mga kasambreros na hindi niya pa nagawa sa kanyang sa kanyang career, no, sa showbiz mga kasambreros. Ano kaya to? Kakain siya ng apoy? Hindi, joke lang po mga kasambreros. So parang misteryo, no, para naku-curious ako mga kasambreros kung ano yung kanyang gagawin dito sa kanyang ultimate fan meet mga kasambreros sa December 13, 2025. So na-feature siya dito sa 24 oras kagabi ni Ma'am Aubrey Carampel, no, dun sa pag-attend nga niya ng Noel Bazaar. Ito mamaya ipapakinggan din natin ito mga kasambreros para ma-appreciate natin mga kasambreros. So sabi niya nga dito ay yung ARXV abangan daw na kasi may segment na tapos parang may tao na hindi rin daw hindi niya malimit na nakakasama doon sa segment na iyon mga kasambreros. So abangan natin ito mga kasambreros sa mga Kathinatics, no, kung sino nga ba ito at ano ang gagawin ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. So baka tatumbling siya ng top 10 beses. Hindi, joke lang po mga kasambreros. Pinapatawa ko lang po kayo. And then ito, may mga issue na naman dito mga kasambreros. Catherine Bernardo inintriga absent sa surprise birthday celeb ng ate. Dahil nga hindi nakita doon si Catherine, diba, sa video ng late celebration ni Chrysler, si Ma'am Catherine. So it doesn't mean naman na hindi na talaga Grabe, pati ba naman yun iniintriga mga kasambreros. Although ako rin, hinahanap ko si Ma'am Catherine doon
na bakit wala siya, no? Kahit napapyaw lang, ay si Daddy Ted nga wala rin eh. Baka siguro busy sila mga kasambreros, no? Sa ibang parte ng bahay nila. At saka baka pinili na ni Ma'am Catherine, or parang, syempre hindi naman ano yun eh, parang hindi buong celebration ay parang talagang dapat andun si Ma'am Catherine mga kasambreros. Baka may lakad siya. Tapos pagka-uwi niya, so ganun mga kasambreros, no? Pati ba naman ito ay inintriga pa rin ng mga tao mga kasambreros. So this was by Bandera, no? Bandera Chica mga kasambreros. Tapos grabing closeness na mag-ate na ito. Sa birthday ba naman niya, hindi siya present mga kasambreros, no? Malamang sa malamang ay present si Ma'am Catherine doon, hindi na siya nagpakita sa camera mga kasambreros. May mga times kasi na ganun eh, no? Or else may ginawa si Ma'am Catherine, or sa ibang parte ng bahay siya, no? May mga ganong tipo mga kasambreros. So huwag na nating bigyan ng masyadong malaking issue ito mga kasambreros, kasi nga ay dito ang closeness nila ay walang question mga kasambreros bilang mag-ate, no? And alam naman ni Mami Min, no, paano i-handle ito mga kasambreros. And then ito, ang cute ng ginawa ni Ma'am Donna dito. Couple black pants outfit, no? Miss Catherine Bernardo at Alden Richards. So dito ay naka-denim na parang parang navy blue, dark blue, navy blue na denim si Sir Alden. Tapos si Ma'am Catherine naman ay naka-black talaga siya mga kasambreros, no? Tapos naka-bag, and then pareho silang parang nakapamulsa, no, yung kamay mga kasambreros, or yung kamay. Tapos si Ma'am Catherine kunwari ay papasok siya sa pinto mga kasambreros, but edited lamang po ang picture na ito mga kasambreros. And then ito, so ito pala yung yung sa Noel Bazaar na ang cute ng ginawa ni Sir Alden dito. Sabi sa caption, iniwan niya yung mga kasama niya para pumunta siya doon sa kanyang Noel Bazaar mga kasambreros, sa Noel ticket booth niya mga kasambreros, para magbenta nga ng ticket mga kasambreros. Ang cute ng ginawa ni Sir Alden dito, parang siya mismo yung isa sa mga nag-accommodate mga kasambreros ng customers na posibleng bumili ng ticket mga kasambreros. And of course, no, talagang dinumog mga kasambreros. So iniwan niya mga kasama at pumunta sa booth niya. So siguro nag-check lang siya mga kasambreros, no? Medyo short lang kasi yung video. So habang papunta siya sa kanyang ticket booth ay ang daming tao mga kasambreros. So parang chinek lang niya yung doon, nag-accommodate, and then doon na siya agad sa ribbon cutting mga kasambreros. So ang cute lang niya, phenomenal box office, Cinema King. So kung andun siguro ako, sige ako na sir mag-volunteer, no? Magbantay dito ng bibili ng ticket, no? Ganun mga kasambreros yung ating gagawin kung andun tayo, pero wala no? And then ito, next item natin mga kasambreros. So ang cute din, no, ng post dito ng isang Catherine admin, or ng Catherine admin, si Mami Min kasama ni Kath, and then yung mga friends niya, no, sa pag-jogging mga kasambreros. So hindi ko kilala tong mga kaibigan ni Ma'am Catherine sa pag-jogging mga kasambreros. Siguro mga close friends din yan ng mga non-showbiz personalities mga kasambreros. So dito sa mga nagja-jogging ay naka-black, no, si attorney, tapos naka-cap na black din po mga kasambreros. So tapos sa suot-suot niya yung kanyang whoop, or parang yung relo na health temperature mga kasambreros, no? Health monitoring, parang something like that mga kasambreros. Sa mga fans yata ito na nagpa-picture kay attorney mga kasambreros na naspatan siya. Pero if I'm not mistaken ay medyo matagal na rin ito mga kasambreros, no? So pero naka-twinning sila no? Na black lahat. So baka friends nga ito ni Ma'am Catherine mga kasambreros na kasamahan niya sa pag-jogging. Yun po. And then ito, so pero ito pa yan throwback lamang mga kasambreros.
But correct me if I'm wrong din po, mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros. So, na-recall no, ng isang admin yung pictures ni Mami Min, ni BBQ na maliit pa, no? At saka ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, ni Sir Alden during promo ng Hello Love Again, mga kasombreros. So, yung friendship, yung closeness na ito ay hindi yan madaling natatapos. Or parang, kasi knowing Sir Alden, no, he knows how to value relationships talaga, mga kasombreros. So, as much as possible ay kumbaga chine-cherish niya yung mga gantong memories at saka friendships, mga kasombreros. So, hindi man natin madalas nakita magkasama na sila kasi nga tapos na ang promo ng Hello Love Again, tapos na ang movie, pero alam natin na in private and in secret ay nag-uusap sila at nag-communicate, mga kasombreros. So, malalim na, masabi natin malalim, mga kasombreros, yung closeness ng Bernardo at saka ni Bernardo family at saka ni Sir Alden, kasi from the time pa lang ng Hello Love Goodbye hanggang Hello Love Again, mga kasombreros. So, parang yung haba ng panahon, yung pinagsamahan, kasi yung syempre si Mami Min, di ba, sumama dun sa shoot sa Canada. So, yung mga ganong, isang buwan sila, no, na nag-shoot, mga kasombreros. So, yung mga ganong ganong closeness, nakasama nila kumain, nakasama nila sa shoot, sa taping, nakasama nila sa isang lugar. So, hindi yun magtatapos sa ganong, in an instant, na parang bigla na nag-amnesia, na hindi nagpapansinan, hindi na nag-uusap, na so, hindi po ganun, mga kasombreros. So, talagang may mga individual commitments lang sila, mga kasombreros. And we understand naman na not all the time na, tsaka hindi na natin sila makikitang magkasama ngayon, no? Kasi nga ay sobrang busy na nila sa kanilang mga individual commitments or individual contracts at individual jobs or works, mga kasombreros, individual projects. So, ganun, no? Pero wag nating isipin na wala na, tapos na rin yung kanilang yung relationships ng Bernardo family at saka Sir Alden, no? So, hindi po ganun, mga kasombreros. So, parang ano lang yan, na parang tayo lang din, may mga tropa tayo dati na hindi na natin nakakasama. Ngayon, no, ako talagang kasi dati talagang marami akong kaibigan kasi nagtatrabaho tayo, may ka-churchmates tayo, no, may mga kasamahan tayo sa boarding house and so on. So, hindi ibig sabihin na hindi na kami nag-uusap or hindi na kami nagkakasama ay natapos na rin yung friendship, mga kasombreros, no? Kung yung relationships na ganun ay worth keeping. Pero hindi lang magkasama physically, no, or hindi lang magkasama sa mga projects or sa mga lakad, mga kasombreros, kasi may mga individual na projects na kailangan tapusin at gawin. So, parang ganun din, mga kasombreros. So, parang sa buhay lang din natin na ganun, no? May mga individual commitments na tayo. Lalo-lalo kapag nag-asawa na, di ba, yung tropa natin dati, nag-asawa na. So, may mga kanya-kanyang responsibilities. So, ganun ba, no, mga kasombreros? So, kung kaya low-key lang talaga, no, ang Kathleen, mga kasos, maging si Mami Min, mga kasombreros. And then ito, next item natin, mga kasombreros. So, na post, no, ni Queen Flor itong si Sir Alden na umattend ito ng kasal ni Jose Manalo, mga kasombreros, sa Boracay yata, no, if I'm not mistaken, mga kasombreros, no. So, dito ay naka-gray si dito, isa sa mga groomsmaid, tawag dito sa anong tawag dito, groomsmen, no, yung groomsmen, mga kasombreros. Isa siya sa mga groomsmen, mga kasombreros, no, sa kasal ni Jose Manalo. Pero matagal na po ito, hindi ko lang matandaan kung anong buwan, pero ito ay kasal ni Jose Manalo na andun din po si Maine Mendoza at saka si Sir Arjo Atayde, mga kasombreros, which is close na close din sa kay Jose Manalo, kasi nga nagkakasama sila or nagkasama bilang hosts ng Eat Bulaga, mga kasombreros. So, yun po, no. Talagang imbitado si isa sa mga groomsmen, si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasombreros. And then ito, so next item natin, mga kasombreros, may promo ang Casino Plus na makiselebrate sa 15th anniversary. So parang tinulungan nila si Sir Alden na mag-promote ng kanyang fan meet sa December 13, mga kasombreros, no? Very supportive ang Casino Plus, no?
Sabi dito ng Casino Plus PH ay makiselebrate sa 15th anniversary ni Alden Richards sa showbiz, tapos heart na kulay green. Kita-kits ngayong December 13 sa isang special fan meet co-presented by okay. So parang ano pala, tayo ito, ka-collaboration or co-presenter ng Casino Plus si Sir Alden, mga kasama sa kanyang ARXV fan meeting with Casino Plus PH. So ito ay gaganapin nga sa December 13, 2025. Sa mga hindi pa po nakakabili ng ticket ay bumili na po kayo mga kasembreros, no? Co-presented Casino Plus. So yun. So napaka-supportive naman ng Casino Plus. Nakakatuwa kasi sinusuportahan nila si Sir Alden, mga kasembreros, sa kanyang ultimate fan meet, no? Nagaganapin sa December 13. So alam kong yung mga taga Laguna talaga, yung mga nandun, no? Na kasi talagang hometown yun ni Sir Alden. So yun talaga yung support mga kasembreros. So ang cute ng shinare dito na no next item natin ni Donna, yung couple in red, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So yun, no, naka-red ang Kath din, mga kasembreros. So sabi niya dito ay Kath then forever. So yun po, no, talagang si Ma'am Donna May Landicho ay solid, and din ito solid Kath Dinatic, mga kasembreros, na parating updated din ito si Ma'am Donna May, mga kasembreros. And then ito, last item natin ito, mga kasembreros, no. So sige, last item ko na lang ito. So na-repost din ng isang admin itong picture ni Ma'am Catherine kung saan nakasandal siya kay Sir Alden, mga kasembreros. So ito po ay time pa ng victory party ng Hello Love Again, mga kasembreros. So alam kong pupuso ka sa kanilang dalawa. So shinare to ni Queen Flor, no, na isang solid Kath Dinatic din po, mga kasembreros. So dito ay nakasandal. Medyo kasi parang may wine yata silang iniinom dito, mga kasembreros. Nakatatawa ko dito sa sinabi niya, na kung may aamin na ba kung 100% or 87%, sabi ni MJ Felipe doon sa kanilang interview sa VIP block screening. Tapos nang pag-attend, sabi ni Sir Adam, sabi niya baka mamaya pag nalasing na ako, sabi ganun, baka saniban ako ng espiritu ng anak. Aamin na ako, parang ganun. So parang joke Sir Alden ba. Tapos dito na nga parang nagkontingan na sila socialization, mga kasembreros. So sorry po sa term na kasi yan ang sinabi ni Sir Alden na doon sa may VIP, doon sa VIP block screening, in-interview kasi sila, di ba? Tapos after ng VIP block screening, victory party na agad. Yan ang sequence ng kanilang event at that time. So sabi niya kasi walang maamin kung ilang percent na ba yung pagkakilala ng bawat isa. Si attorney 87%, si Alden 100%. So may aamin na ba doon sa may sa kanila. Sabi niya, mamaya baka pag nalasing na ako, baka umamin ako na. So sa iba ng espiritu na talaga Sir Alden, pasaway talaga itong mga kasembreros. Pero yun po, naalala ko lang talaga kasi sariwang-sariwa pa sa aking isipan, mga kasembreros, no? So yun po. So tumawa tayo dun saglit. Alright, so yan na sa ating Kathleen items, no? Pakinggan muna natin itong sa 24 oras, mga kasembreros, na feature si Sir Alden kagabi. And then afterwards ay pakinggan po natin ang salita ng Panginoon na sobrang ganda, mga kasembreros, no? So yun lamang po. Ngayon po ay November 27, 2025. Bali Thursday na po, mga kasembreros. So bukas ay Friday na, mga kasembreros, no? And then weekend na naman. Ang bilis ng panahon, bilis nating tumanda. So blessed Thursday evening po sa bawat isa. Si Alden mayroon namang booth kung saan makakabili ng tickets para sa kanyang upcoming 15th anniversary fan meet sa December 13. Ang ARXB moving forward sa Santa Rosa Multipurpose Complex sa Laguna. Ongoing ng araw ang kanyang paghahanda. May isang segment na I've never done before. So hindi ko pa siya nagawa in my entire 15 years in the industry. So abangan nila yon, and sa lahat ng makakanood nung fan meet, makikita nila kung sino ba yung involved doon at kung ano yung gagawin na. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito, ha. Ang title po natin ay Hindi sa Pagkain Lang. Matthew 4:4 and Deuteronomy chapter 8 verse 3. But he, Jesus Christ, answered and said, It is written, Man shall not live by bread
alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ito mga kasambreros ay sinama ko yung Deuteronomy chapter 8 verse 3 dito. Ang Deuteronomy po ay book or libro sa Old Testament. Hindi pa dumating si Jesus Christ mga kasambreros. Tapos ang Matthew naman ay New Testament. So, nakita natin dito, Jesus Christ Himself ay gumamit ng salita o ng Holy Scripture sa Old Testament mga kasambreros. So, sinasabi niya dito kasi si Satanas ito yung eksena na kung saan ay si Satanas ay tinetempt siya, talagang tinutokso siya na kumain siya because Jesus Christ was fasting for 40 nights or 40 days mga kasambreros, and he was in the wilderness. So ngayon, dahil nga gutom si Jesus Christ, nasa physical siya, nasa flesh siya mga kasambreros. Ang tendency kasi kapag ang tao nagugutom, di ba? Pag nagugutom tayo physically, ay naghanap tayo ng pagkain. Pag nauuhaw tayo, maghanap tayo ng tubig, ganon mga kasambreros. But si Jesus Christ dito ay tinitempt ni Satanas mga kasambreros, but he was unsuccessful, He failed, of course, Jesus Christ succeeded and Satan defeated mga kasambreros. Kasi kahit anong madami pa siyang dito actually. Madami pa siyang tinukso, Sabi niya dito ay kung ikaw ay Diyos, magpalaglag ka, sa mula dito sa bundok, tapos kung Diyos ka, kung ibibigay mo sa akin ang iyong kaluluwa, ay ibibigay ko sa itong mundo, parang ganon mga kasambreros, na ako lang sambahin mo, ganon. So, pero hindi siya nagtagumpay. Ito, ginamit ni Jesus Christ for apat na instances, apat na counterfeits mga kasambreros nung tinukso siya niya Satanas, apat na beses din niya. Kumaga pa, bawat tukso, bawat temptation na binibigay at binabato ni Satanas ay ginagamitan niya ng salita ng Panginoon. Now, ano ang indication nito sa atin? Ito yung sasabi niya dito na hindi lang sa pagkain, okay? Hindi lang sa material things, material foods, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Sabi dito, hindi lang sa kasi ang bread dito na sasabi niya, man shall not live by bread alone. Hindi ito literal na tinapay lang mga kasambreros, kundi yung anything that represents our foods, anything that we intake sa ating katawan para maging malusog mga kasambreros at saka mabuhay, Hindi lamang ito, kumaga pa anything, any type of food, any kind of food mga kasambreros, or food supplements, pwedeng vitamins, pwedeng desserts, pwedeng ulam, pwedeng kanin, kahit ano, mga kasambreros na tinitake natin. So, hindi lamang sa ito, hindi lamang sa mga medicines. Of course, kailangan natin ito. Pero sabi niya, hindi lamang nabubuhay ang tao sa mga pagkain kinakain niya sa kanyang katawan or sa kanyang bunganga, mga kasambreros, na dumadaan sa ating esophagus and so on. So hindi lamang, pero sinasabi nito, but by every word that proceeds from the mouth of God. So ang sinasabi niya dito mga kasambreros ay spiritual nourishment, okay? Unang-una, kapag ang ating kaluluwa ay malungkot, walang kinakain, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, wala tayong panalangin, wala tayong panahon para sa Panginoon, ang tendency ay malnourished ang ating kaluluwa. So, although kapag ang tao ay talagang willing-willy or libang na libang mga kasambreros sa entertainments ng mundong ito, ay hindi niya nararamdaman na dry siya. Pero magkakaroon talaga kayo ng encounter na parang season, parang ang dami kong ginagawa, pero parang hindi meaningful ang buhay. Parang walang purpose ang buhay. Parang walang satisfaction, walang fulfillment. So yun siya mga kasambreros. And narinig ko yung testimony ni Piolo Pascual, kasi di ba born again si Piolo. Ang dami na action ng mga artista na born again mga kasambreros, like sila Gary Valenciano, sila Matteo Guidicelli, sila Sara Geronimo, sila Yen Constantino, sila Ami Austria, sila George Gamboa, of course, very manifesting si George Gamboa. Sina Miriam Kiambao, si Gigi Dilana yata, nakita ko parang kumakanta sila, parang hindi naman sila fully na born again, pero umattend sila ng mga born again church mga kasambreros. Kasi nung sa Maynila ako, nababalitaan ko yan sila na nag-church sila sa sa mga churches doon sa Alabang na born again Victory
iba pa yung victory worship eh. Iba rin yung life church, something like that mga kasambreros. Basta doon nag-church ang mostly na mga artista, mga kasambreros sa Alabang. So yun, no, sabi niya po ni Piolo Pascual, sabi niya, nung time na naging milyonaryo na siya at the age of 25, tapos tanda ko pa yung kanyang testimony. Sabi niya, nung nasa condo siya, tapos syempre nag-iisa na lang siya, nagmuni-muni siya, no, na ang dami niyang achievements, ang dami niyang trophies, ang dami niyang awards, kasi nasa kasagsagan si Piolo Pascual dati, no, nasa 20s yung edad niya, ay talagang umaarangkada ang kanyang career. Kaliwat kanan ang recognitions, ang projects, of course. Parang nasa tuktok siya ng kanyang karera, mga kasambreros. So ngayon pa naman, no, active pa naman si Sir Piolo Pascual. Sir Piolo Pascual is Sir Piolo Pascual, mga kasambreros, sa kanyang pangalan. Pero yun, na-realize niya na ganito lang ba yung purpose ng buhay, no? Parang ang daming awards, recognition, so parang may kulang. Okay, so ganun mga kasambreros. So talaga magkakaroon ka ng moment sa buhay mo, sa buhay natin, na parang ganito lang ba? Ako, share ko mga kasambreros, college ako. Nag-aral ako dati sa Tacorong, no? Dito sa Mindanao, mga kasambreros, Tacorong Sultan Kudarat. So kung narinig niyo yung province na Sultan Kudarat, so dyan po talaga ako lumaki. Ang mother side ko ay dito sa Davao del Norte, kung kaya dito po kami ngayon mga kasambreros. So nasa ilalim ako ng Lanzones kasi yung kapitbahay namin na inuupahan din ay kasi nagre-renta na ako ng college eh. Nasa ilalim ako ng Lanzones, tapos habang nakatingin ako sa ibabaw sa langit, sabi ko, ano kaya ang purpose na ano kaya yung life after death? Ano kaya yung buhay pagkatapos mamatay ng tao? So napaisip ako ng ganun. And meron akong Christian, born again na best friend ng college. So in-invite niya ako. So one time naka-attend ako sa church na, pero I was not really active. Ang ginagawa ko lang dati, nakikinig ako nung dating daan, nung kaya Eri Soriano. Kasi yung boardmate ko ay may radyo siya, no? So pinapatugtog parang bawat gabi, yun yung inaano niya. So nakaka-learn ako ng mga salita ng Panginoon. Tapos pag ako nagbabasa ng Old Testament dati, college ako, hindi ko maintindihan. Pero ang ginawa ko dati, talagang sige, basa lang ako ng basa. Tapos nung graduate ako, ay sabi ko mag-adventure kaya ako sa Maynila. So yun, nung pumunta ako ng Maynila, ay doon na, sinalo ako ng grabe yung working ng Panginoon. Kasi habang nagbabasa ako ng Biblia dati nung college ako, tapos may best friend din ako na sinishare ako ng gospel, na pag naalala ko dati, pag in-invite ako na mag-church, ay nag-aalibay ako, maglalaba ako ngayon. Kasi di ba pag estudyante ka, pag Sunday, laba, So pero naka-attend ako one time sa kanila. Tapos nung graduate na ako, sinalo ako, yung sumalo sa akin sa Maynila, talagang active sila sa church na born again. So dito ko nalaman na grabe pala yung working, no, yung salita ng Panginoon kapag hindi ma-fulfill yung yung purpose ng Panginoon dito sa lugar na ito. Pag dinala ka niya sa isang lugar, may sasalo sa iyo doon na mga workers din niya. So ganun katindi, ganun ka-amazing, ganun ka powerfully working ang salita ng Panginoon, mga kasambreros, na kahit saan ka mapunta ay sasaluhin ka talaga, mga kasambreros, at hindi niya hahayaan na yung salitang natanim sa iyo ay hindi mamumunga. So ito na ngayon, mga kasambreros, no, yung kasombrerong Dennis na nagsasalita sa voice over na ito, ay ito na po yung product, no, at sa luwalhati at sa glory at sa grace, sa grasya at habag ng Panginoon, ako po ngayon ay ginagamit niya somehow, no, sa kanyang salita, mga kasambreros, na magbahagi ng gospel at kadakilaan niya. So grabe, no. So ito yung sabi natin na yung word, every word that proceeds from the mouth of God. So imagine ninyo, ang mundo ay 'di ba, may araw, may hangin, may ulan, may tag-init, may tag-ulan, may taglamig, no? So ganoon mga kasama. So imagine ninyo kasi ang dito, ang nagko-command, no, hindi lamang siya yung planeta, hindi nagbabanggaan, hindi lang dahil sa orbit, hindi lang dahil sa axis, hindi lang dahil meron silang sariling dinadaanan, kundi sa bawat salita, no, sa bawat command ng Panginoon, mga kasama. Pag sinabi niyang hindi magbanggaan, hindi magbanggaan. Pag sinabi niyang lumabas ang hangin, lumabas ang hangin. Pag sinabi niyang sumikat ang araw, sumikat ang araw. Pag sinabi ng God the Father na umulan, umulan. Pag sinabi ng pag pinahintulot niya ang baha, magkakaroon ng baha. Pag pinahintulot niya ang snow, magkakaroon ng snow. So ganun, mga kasama. Ito yung ibig sabihin na ang mundong ito
hindi lang nag-exist, hindi lang bubuhay ang mundong ito mga kasembreros, ang mga tao dahil lang sa ating sariling kakayahan, dahil lang sa pagkain, dahil lang sa ating effort, dahil lang sa ating katalinuhan, dahil lang sa ating intelligence, dahil lang sa mga technology, dahil lang sa social media, dahil lang sa hindi, no, everything, every movement sa mundong ito, every natural phenomena, every natural calamity na sinasabi natin, ay pinahintulutan po yan ng Panginoon. And kumapa yung mando, kumapa para sa isang presidente, pag hindi sinabi ng presidente, hindi gagawin. Pag sinabi ng presidente, gagawin. So, ganun siya mga kasamaras. And Jesus Christ, God the Father Himself, ay the President of all the presidents, the King of all kings, the Lord of all lords, mga kasembreros, and He is above all. Kung anong sinasabi niya, nangyayari sa mundong ito. So, ganun po ka-powerful ang salita ng Panginoon. Kung kaya, ngayon, hindi man natin literal naririnig na dumadungdong ang langit na umikot ang buwan, o lumabas ang buwan, lumabas ang araw, o sige, dito, magsa-sunset na ulit, o hindi natin narinig na gano'n, no? But sa spiritual kingdom and yung kanyang salita sa Holy Bible, mga kasembreros, so ganun po siya. So kung kaya napakahalaga po talaga na nagsispend time tayo ng basa ng Biblia, because doon siya nagsasalita, doon siya nag-instruct sa atin, mga kasembreros, dito sa Holy Bible na ito. So, hindi naman natin literal yung naririnig na kumapa yung langit ay magsasalita na sumikat ang araw, o lumabas ang buwan, o umihip ang hangin. So, hindi ganun, mga kasembreros, but yung salita niya sa kanyang Holy Bible na ngayon, mga kasembreros. Ito yung sasabi ni Jesus Christ na ang tao sa mundong ito hindi nabubuhay. Imagine niyo kapag hindi kinumand or hindi sinabi mismo sa salita ng sa bibig mismo magmumula yung command ni God the Father na ihip ang hangin, magkaroon ng oxygen, mamamatay ang tao, no? Kasi nga kapag walang oxygen ay wala tayong hininga, no? Hindi tayo mabubuhay, mga kasembreros, in a split of minute, mga kasembreros. So ganun po katindi, at ganun po dapat natin pinapasalamatan ang buhay, especially, no, talaga maglaan tayo ng panahon sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Love the Lord our God with all our heart, mind, soul, and strength, at mahalin natin ating kapwa-tao kagaya ng ating sarili. So, ganun po siya, mga kasembreros. Ang ganda, no? Ang ganda ng verse nito, mga kasembreros. But in the meantime, yun lang po sa ating Word of God, no? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and oras at panahon talaga sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.